Kamusta pong muli mga tambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, Komento ni Kamanong. Ito po mga tambay, bigla pong nagulo po ang sinasabing circle ng politika sa ating bansa mula nung magpahayag ang ating Vice President Sara Duterte noong mga nakarang araw na may posibilidad na kumandidato sa darating na 2025 senatorial slate ang dating Pangulong Duterte at ang mga anak nito, mga tambay, nagulo na po. At talagang pati ang media sa ating bansa ay nataranta at talagang pinag-uusapan po. At ito po, meron pong pahayag ang sikat na sikat po sa ating bansa, ang speaker ng Kamara, mga katambay, at hiningan po ng pahayag ng media. Ito po ay painggan natin at panuorin po dito po sa UNTV News. Ito po, at komentuhan po natin, mga katambay. Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Matipid ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez ang tanungin sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado sa 2025 elections. Mismo si Vice President Sara Duterte ang naghayag na tatakbong senador, ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, may karapatan ang sinumang Pilipino na kumandidato basta pasok ito sa kwalipikasyong itinakda ng batas. Ito ay dahil demokratikong bansa ang Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan ng groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis building sa National Kidney for Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ang Makabayan Bloc lawmakers naman, tinuliksa ang political plans ng Duterte family na anilay malinaw na political dynasty. Giit ng mga ito, dapat harapin na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga reklamong kinakaharap kabilang na ng mga biktimang humihingi ng hustisya dahil sa madugong anti-drug war ng kanyang administrasyon. Samantala, tinanong din si Speaker Romualdez sa plano nito sa halalan 2025 at maging sa 2028. Ayan po mga tambay, ang balita po at pahayag ng ating speaker ng Kamara dito po sa pinagkakaguluhan po ng media at talagang sikat na sikat po ngayon sa ating bansa. At ito po, hiyang-hiya naman po tayo sa Makabayan Block, mga tambay, para sabihin ng pamilya Duterte ay hindi na nararapat tumakbo o maglingkod sa ating bayan dahil sa tinatawag na dynasty, mga tambay. Hiyang-hiya naman tayo. Bakit hindi rin po silipin kung sasabihin mo dynasty ang pamilya Duterte? Ano po kaya ang Pangulong Marcos, mga tambay? Ano po kaya sa tingin po ng Makabayan Block ang ating Pangulo? Hindi po kaya parte na rin ng dynasty ang mga Marcoses, mga tambay? Ilan po ang nanunungkulan sa Marcos, sa mga Marcoses sa ating bansa, mga tambay? Halos lahat ng posisyon, meron pong pamilyang Marcos na nanunungkulan sa ating bansa. Magmula presidente, senador, congressman, gobernador, at mayor, baka may mga councilor pa, mga tambay. Hiyang-hiya tayo sa Makabayan Block, mga tambay. At ano naman po nagawa ng Makabayan Block, mga tambay? Bigyan nyo nga po si Kamanong na komento kung ano ang mga naitulong ng Makabayan Block sa ating bansa, mga tambay, para naman na, maparangalan natin, mapuri ang Makabayan Block sa ating bansa, mga tambay. At mapuri natin dito sa ating maliit na channel kung ano man ang naitulong at nagawa itong grupong ito, mga tambay, na sinasabing panatiko na mga kaliwang grupo di umano, mga tambay. At hiyang-hiya rin tayo dito sa isang Makabayan Block, si Franz Castro. Meron po itong kaso di umano na kidnapping ng mga bata, di po ba? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga tambay, di po ba? Ito po may kidnapping case. Samantalang ang Pangulong Duterte, puro haka-haka, bintang, paratang, na hindi naman nila dinadala sa korte ng ating bansa. Saan dinadala? Sa International Court, na walang kinalaman sa ating bansa. At umiiral ang demokrasya ng ating bansa, mga tambay, di ba? Nagpapangsyon ang ating, ang ating korte.
Nakalaya na nga po si dati Senador Laila de Lima para sabihin mo hindi nagpa-function ang ating gobyerno at ang ating korte sa bansa. Di po ba? Hiyang-hiya tayo sa kanila. At dito naman po sa sinasabi po na hiningan po ng pahayag ang ating speaker, Martin Romualdez. Talagang, nakita po natin, pahayag pa lang na posibilidad, pwede mangyari, tumakbo ang mga Duterte sa senatorial, pero nagpapanik na po ang buong, sinasabing buong media na malaking media. Pinag-uusapan na po sa ating bansa. Ganon na rin po mga politiko na mga namumulitika sa ating bansa. Di ba ba? Ano po masasabi? Talagang mahirap po magsalita ang isang speaker, lalong-lalo na po sa survey, nangungulelat po. Ano po masasabi ng isang speaker na popular po sa ating bansa, na trabaho na po lahat ng speaker ngayon? Ang nakikita natin sa sinasabing pati yung trabaho ng presidente ay tinatrabaho na po ng speaker natin. Pero sa kabila nun, nangungulelat pa rin po siya sa survey at trust rating ng mga Pilipino. Kaya ano po masasabi? Nada. Mahirap po magsalita, mga tambay. Dahil lahat po ng bumabangga at nagkikriticize sa mga Duterte ay nagkakaproblema, di po ba? Nakita na po natin ang pattern, mga tambay. Sino po ba ang mga bumabakbak sa mga Duterte? Lalo pagdating na halalan. Nanalo po ba, mga tambay? Si Frank Drilon, isa po na di umano. Si Boy Dugo, mga tambay, di umano. Di ba? Si Dick Gordon, si dati Senator Trillanes, si dating Senadora Laila de Lima, di ba? Mga tumakbo po yan, mga tambay. At ang mga ibang mga Aquinos di umano, di mo ba? Mga Ocho Diretso Inidoro di umano, mga tambay, di mo ba? Mga galit na galit sa pamilya Duterte, pero na Inidoro, mga tambay. Kaya matalino po ang ginagawa po ng ating speaker na hindi po batikusin sa ngayon ang pamilya Duterte, lalo po ang Vice President natin, dahil magkakaproblema po siya, lalo ko siya itatakbo sa mataas na posisyon, mga katambay, ang speaker. At pahapyawan din po natin, mga tambay, dahil nga sinabi ng Makabayang Black din po na dynasty, silipin din natin ang mga Romualdez, mga tambay, sa probinsya niya. Wala po bang mga Romualdez na nagiging dynasty sa probinsya nila sa Leyte, mga tambay? Sa Tacloban? Hiyang-hiya tayo sa Makabayang Black. Pag sasabihin mo ang dynasty lang Duterte, mga tambay, di po ba? Kailangan maging fairness tayo, mga tambay, lalo sa pahayag mo sa media. Ito po isang congresswoman, mga tambay. Magpapahayag ka ng isang salita para lang, i-single out mo ang pamilya Duterte na sasabihin mo dynasty, mga tambay. Yung mismong speaker at ang presidente, hindi po ba dynasty at napakarami rin po mga pamilya na nasa politika, di po ba? At marami po sa ating bansa na nasa politika na po, halos ang pamilya kamag-anak. Di po ba, mga katambay? Logic lang po. Kaya po, napakahirap pong, paniwalaan ang lalo na ang mga lumalabas sa bibig ng isang congresswoman na sinasabing Makabayang Black. Lalo na kung may kaso ito di umano kidnapping, ng mga bata sa mga probinsya. At involved po ang kanyang grupo na sumusuporta di umano sa mga kaliwang grupo na napakatagal na natin problema ng ating bansa. Di po ba? Kaya po, dito po sa ginawa pong pahayag ng ng ating Vice President Sara Duterte, talagang nagulantang po sila, di po ba? Ito po talagang pag-uusapan po talaga ito. Ganyan po ka-powerful ang Dutertes, mga katambay. Isang salita pa lang na posibilidad na tumakbo, natataranta na po sila, nagugulantang, di po ba? Dahil unang-una, takot po sila na makabalik ang mga Duterte, lalo na sa Senado. Dahil nakita po natin ang mga nangyari po at mga natuklasan natin sa konstitusyon ng dalawang ahensya na ito, ng Kamara at Senado, na sinasabi mismo ng dating Pangulong Duterte na worse and rotten, pinakabulok na konstitusyon sa ating bansa mula nung matuklasan po ni Miss Sasot Rogandos
ang anomalya dito sa dalawang ahensya na ito na napakalalaking pera na hindi mo pwedeng i-audit at hindi mo pwedeng hingan di umano ng mga resibo kung paano nila ginagastos ang pondo ng bayan taon-taon. Di po ba makatambay? Kaya kung si Kamanong talagang tatanungin nyo, karapat dapat talaga magkaroon ng, ng isang senador o dalawa o tatlo senador na Dutertes sa Senado para yung mga sinasabing nanggagaling na proteksyon na ginagawa ng mga senador na mga nauna pa na napakatagal na panahon proteksyon nila mabago po at babaguhin ng ating dating Pangulong Duterte kung talagang siya'y tatakbo bilang senador. At nakakasiguro naman si Kamanong na mananalo, mga katambay. Hindi lang mananalo si Pangulong Duterte at mga Dutertes, mga anak nito, kung ang boboto lang sa Pilipinas ay Makabayan Black. At syempre po, yung mga nasa administrasyon, talo po mga Duterte dyan. Pag sila lang po ang kukunan ng boto ng Duterte. Pero, pag ang kukunan po ng boto buong Pilipinas at buong Pilipino ng bansa, ng mga botante sa ating bansa, hindi po matatalo mga katambay ang Duterte. Dahil alam naman po natin, nasa puso po natin, at sariwang-sariwa pa po sa atin mga tambay ang ginawa ng dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Di po ba? Pandemya pa lang. Marawi, pati problema ng Yolanda, di ba? Pati SAP 44 at mga build at pinakabulok at pinakamabahong dagat at ilog sa Metro Manila. Siya lang ang nakapaglinis mga tambay. Isama na natin ang Boracay mga tambay. Kaya po, ito po, sa mga nangyayari po ngayon, imbis na trabahuhin ng ating pamahalaan, ang problema ng bansa, napakalaking kahirapan at nagtataas ang bilihin, mga Dutertes po ang pinag-uusapan po at talagang seryoso po ang mga politiko at media sa ating bansa. Mga tambay, pwede po tayo mag-comment sa ating comment section. At syempre po, nagpapasalamat po muli ang inyong lingkod, si Kamanong, dito po sa Agusto, ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, Komento ni Kamanong sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po mga tambay. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.